Hinihiling po natin na let the light of the Lord shine. It means that we like darkness to be exposed, or we like to expose what is hidden in darkness. Even diseases, we get to know them when we begin to see the symptoms. Symptoms expose a disease. Behavior and personality are also symptoms. They are signs. They are marks that must be read, understood, and actually noticed. To see, to read, and to understand the many signs around us is to gain, to avoid loss, and to minimize damage or threat. At ang atin pong titingnan ng mga senyales, 10 marks of a fool. Mga 10 pahiwatig o pagpapakilala sa isang hangal o sa mga kahangalan sa ating paligid. Our God, we thank you that you are our Creator, our Sustainer, our Friend, our Savior. May you give us the grace to understand your message today. Salamat, Panginoon, dahil kami binigyan mo na naman ng isang pahiram na araw at mahaba na ang nangyari sa araw na ito'y patuloy mo pa kami tinatangkilik. Nawa, Panginoon, mapayapa ang aming loob at nang sa ganon kami makapagtuon ng pansin sa inyo. We like not only to increase our knowledge, but also we like to go deeper in our faith. And we like to soar up with wings like eagles, to go to higher levels of spirituality. So Lord, give us a simple message, simple but powerful, simple that will set us free so that we can become fuller persons and better believers. Lord, may you be our speaker. As you walk in our midst, as you fill our longings, as you answer our questions, and as you open our eyes, protect us from all work of evil men and evil spirits. And we pray that the same protection coming from you may also be enjoyed by our loved ones who are not with us right now. So give us the capacity to know, to understand, and to become. Lord, we trust you. Speak to us. Use your servant only as your footstool and as your instrument. In the name of Jesus, our teacher, we pray. Amen. 10 marks of a fool. Proverbs 10:18. Whoever spreads slander is a fool. Napakadaling malaman daw kung sino ang isang taong foolish. Nagkakalat siya ng mga paninira sa kanyang kapwa. Ang paninira na ito, maaring totoo, maaring hindi, pero ang ending pa rin nakasira. So, slander. So, one mark of a fool is spreading malicious talks. Pag may narinig tayo, tas inulit pa natin sa iba, may natanggap tayong text, tapos pinas pa natin sa iba, tapos slanderous, hindi naman natin na-verify, totoo ba o hindi, nakakasira ng puri, that is a mark of a fool. And why is it a mark of foolishness? Because spreading malicious talks makes enemies. It debases one who is spreading it, and definitely it displeases God. Sino mang tao ang matalino, hindi niya gugustuhin na marami siyang maging kalaban. Lalo't hindi naman kailangan na magkaroon ng kalaban. Pero yun po nagkakalat ng mga nakakasirang balita, naghahanap yan ng sakit ng ulo at sakit ng katawan. At naghahanap yan ng makakalaban. At nakakapagpababa ng ating antas. Nakakapagpababa ng ating pagkatao. Kung tayo pumapatol at nagkakalat ng mga balitang di naman kapakipakinabang ay kasira-sira pa sa iba. So one mark of a fool, spreading malicious talks. At ang atin pong pagbabasihan lahat ng ating mga kukuhanin ngayon that marks of a fool ay galing sa Proverbs. For instance, Proverbs 12:16. A fool shows his annoyance at once. So, being too transparent too soon, especially with one's feelings. And very, very specifically with one's annoyance or offense. Why is it foolishness to be too transparent too soon with our negative emotion? Because to be transparent too soon reveals inner thoughts. Pag ating ibinibilad kung anong ating nadarama at iniisip, ay para na nating tinuruan ang ating kalaban kung paano tayo matatalo. Being too transparent too soon also makes enemies because there are people that might be offended by your behavior. And it makes one vulnerable to more annoyance and provocation. Dahil meron namang nang iinis na pag nakitang nagtatagumpay siya at naiinis kayo, lalo kayong iinisin.
Isa raw kahangalan ang lagi nang nagpapahalata ng nararamdaman, lalo na't naiinis. It is to the credit of a person that he can or she can withhold her emotion, especially annoyance. Yung maaga, madali na nagpapakita ng inis is a sign of foolishness. Proverbs 14:16, a fool is hot-headed and reckless. Isa na namang napakalinaw na definition ng foolish person, being quick-tempered and overly self-confident. Madaling mag-init ang ulo. Kanina, nagpapahalata ng inis. Ito naman, napakadaling mag-init ng ulo at walang pag-iingat. Marahil walang pag-iingat sa pag-handle ng kanyang init ng ulo. Hot-headedness leads only to quarrels, or to the hospital, or to the morgue, or to prison. Yan lang naman ang pinupuntahan ng mga may init ang ulo. Away, ospital, morgue, o kaya ay kulungan. Kaya ang marunong na tao, hindi pinapayagan ang simbuyo ng kanyang damdamin ang magsabi kung paano siya kikilos, gagalaw, o mabubuhay. Recklessness leads to loss, to damage, and to injury. Definitely. Akala niyo ba sikat sila pagka sila ay nambabato pag nagagalit, o kaya sumisigaw agad, nagpapakita agad ng kanilang displeasure? But the Bible tells us that this is a sign of foolishness. Proverbs 29:11. A fool gives full vent to his anger. Napapansin niyo po siguro, magkakamag-anak itong mga pinag-uusapan natin. Isa daw pong kahangalan, yung pinagbibigyan mo ng lubos-lubos ang iyong galit. Wala ka nang tinimpi, wala ka nang tiniis, ipinahayag mo na ng buong buo, yung gusto mong suntukin, sinuntok mo, yung gusto mong batuhin, binato mo, yung gusto mong sigawan, sinigawan mo, yung gusto mong maglupasay, naglupasay ka nga. Losing control of emotion is a sign of foolishness. Isa sa mga sukatan ng pagiging totoong tao ay yung atin pong nakokontrol, nabibigyan ng direksyon ang ating damdamin. Why? Because anger destroys judgment. Nakikita niyo yung napakarami mga nakakulong sa death row, yung nakakulong sa life imprisonment o sa maximum security, nakapatay ng terribleng pagkakapatay. Tapos pag tinanong kung bakit niya nagawa yun, sasabihin, pinagdimlan ng isip. Ibig sabihin kasi ang taong sobrang nagagalit, nawawalan siya ng katwiran. Dumidilim ang maliwanag, tumutuwid ang liko, na dapat ay talagang liko, nagagawa ang hindi dapat gawin. Anger also destroys diplomacy. Walang tao na makakapagmabutihan sa kanyang kapwa kung siya ay pinaghaharian ng galit at gustong-gusto niyang ipahayag ang galit na ito. Anger also destroys productivity. There are many people who could otherwise get good employment or who could get a good business or a good deal, but they become angry and they are ruled by their emotion at sabi na, huwag na lang nga. At dahil sila ay pinagharian ng kanilang damdamin, maraming magagandang pagkakataon ang lumalampas. At alam po ng marami sa atin, anger also destroys the body. Pag ang tao ay nagagalit, ay bumibilis ang pintig ng puso, tumataas ang presyon ng dugo, naiiba ang blood chemistry at merong biglang naninigas at namamatay na lang dahil sa galit. So kung hindi po natin kokontrolin ang galit dahil tayo banal, at least kontrolin natin dahil tayo matalino. Dahil nakakasira ng ating sariling kalusugan yung sobrang galit. And there is something mysterious about anger. Yung galit na pinagbibigyan, lalong lumalala at sumisidhi. Pero yung galit na nilalagyan ng limitasyon at nag-iisip-isip, bumabait-bait at humuhupa ang galit. Kung bakit ang galit parang apoy, pag lalo mong pinagalit, para mong ginagatungan, nilalagyan mo ng gasolina, lalong lumalaki. Kaya, ang matalinong tao, maliit pa lang yung galit niya, kinokontrol na. Nakita niyo po ang mga mag-asawa na tuluyan ang naghiwalay dahil lang sa mga konting galit na hindi kinontrol, nagsalita ng nakakagalit, nagalit naman yung kinakagalitan at nagsalita ng mas nakakagalit, nga tumaas kayo ng galit niya hanggang nagpataasan na, hanggang mamaya either nagpatayan sila o talagang nagkasiraan na at nagkasira.
Pero yung nagagalit at kinontrol mo ng konti, makakita naman ng katabi mo at kalaban mo na humupa ka, lumaba ang yung boses, bababa din siya, pababa ng pababa. So pinipili natin, ano pong gusto natin gawin sa galit natin? Palakihin pa yan o paliitin? Excessive display of anger trivializes issues. It is also one important aspect that we should think about when we remember anger. Pag sobra po tayong pinaghaharian ng galit, ng sigaw, ng panggigigil, nababaliwala ang katwiran. Ang nananalo na lang, yung mas malakas bumigwas, yung mas maraming muscle, o kaya yung mas malakas umigaw. Pero, siyempre, ang mga taong marurunong, lalo na mga taong makadiyos, dapat ang nananaig ay katwiran. Hindi kung sino ang mas malakas at mas makapangyarihan. Pero pagka nanguna na ang galit, at ang galit po may magic yan, nakakapagpalakas. Pag galit kayo, parang kaya niyong durugin ang mukha ng katabi niyo no? May ginagawa yan nakakaiba sa tao na nagkakaroon ka ng overestimation of your power and strength. And really, because adrenaline is pumped into your blood system when you're angry, sometimes you really become very, very strong. Only to regret about it when the damage had been done. So pag merong anger, wise people control their emotion. Foolish people lose control of their emotion and even takes pride in it. Another wrong with excessive display of anger is that it debases a person. Ang isang taong sobrang nagpapahayag ng kanyang galit ay nagpapababa sa kanyang sarili. There are many people who do crazy things when they're angry only to be sorry later. When you're angry and you express it to the full, you make a clown of yourself. And people like to watch clowns. Kaya nakikita nyo ang mga tao, gustong-gustong nanonood ng nag-aaway na dalawang babae o kahit dalawang lalaki. Bubuyuan ka pa niya mga, sige nga, ganun pala, susulsulan ka. Kasi gusto nila na magsampalan kayo, magsaksakan kayo. Nagtataka ko sa mga tao na may mga nakakalat na bituka dyan, nanonood pa. Because people can be so cruel and because a lot of people are also foolish. So don't be a clown and be the entertainment fair for people who have nothing better to do. Also, Proverbs 15:5 gives us another clue. A fool spurns his father's discipline. So, another mark of a fool, rejecting parental correction. Sabi sa Biblia, isang malaking kahangalan ang pagtanggi sa pagtutuwid ng magulang. Siyempre, ang sinabi lang dito, father, kung ang kultura ng Israel masyadong makalalaki, pero hindi naman puwera dyan yung mother. It can just mean parent. Parents are heaven's most faithful ambassadors. What do you mean? Kung meron pong office on earth that can most closely resemble and represent the economy of God, the rule of God, the love of God, it is the office of the parent. Ang pag-ibig ng magulang ang pinakamalapit na siguro sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng magulang ang walang patakaran, tinatanggap ka kahit ano pa. Kung sa tingin ng iba, ikaw ay made of horror, sa iyong magulang, ikaw ay made of honor. Kung ang tingin ng iba sa'yo ay bobo, ang tingin ng magulang mo sa'yo, slow learner. Di ba? Kung ang tingin ng sakit ng mga iba sa sakit mo ay galis, ang tingin ng nanay mo, allergy. Ang sarap ng may magulang. So bakit mo tatanggihan ang pag-ibig ng magulang? Kasi sabi, it is a foolishness. A fool spurns his father's discipline. Maliban na lang ang magulang natin ay talagang psychopath, abnormally deranged. Akala mo naman merong abnormally deranged. Dapat sundin natin ang magulang. Kasi walang iniisip ang magulang kundi kabutihan natin. At least 99% of the time, maaasahan natin yon. Yung ikakabuti natin. Pero ang mga kabataan kasi iniisip nila, their parents are out to destroy their fun, to take away life from their life, and to make their life miserable. But the Bible is clear about this. A fool spurns his father's discipline. Rejecting parental discipline means rejecting what could be the purest form of love known to humanity. Rejecting parental correction means rejecting love, wisdom, and
sincere concern. Rejecting parental correction can mean rejecting nature's greatest source of protection, of care, and of nourishment. Because parents are nature's way of giving. Kaya napakalaking bagay na pinakahalagahan natin ang pagtutuwid ng magulang, hindi lang ng ating biological parent, naging kung sino man ang nagiging magulang sa atin. May pag-ibig, may pagmamahal, may concern. Proverbs 13:16, a fool exposes his folly. So another mark of a fool is laying open his foolishness. Siyempre, kung ikaw ay may pangit na bahagi ng iyong katawan, ay halos napakamodest mo dyan. Tinatakpan mo, inaayos-ayos mo. But a fool will expose his folly. Everyone has some folly. Lahat ng tao ay may mga kabalbalan. Lahat ng tao ay may mga kamalian. Lahat ng tao ay may mga kahinaan. Panapanahon lang. But only a fool would needlessly expose his folly. And why is it foolishness to expose your folly? Bakit kalugihan na ipaalam pa natin sa iba ang ating mga kahangalan, ang ating mga pagkakamali? Bakit po ito hindi mabuti? Because we need other people's trust. We need people's esteem and respect. We need people's help. And how will you get trust, esteem, respect, and help if you have already exposed yourself to be a fool? Then people will avoid you. And behind the success of any person is great help received from others. We all need help in the beginning and, as they say, in the end. So you will not want to miss that. So you don't want to needlessly expose your foolishness. People who expose their foolishness and their folly lose all this goodwill that they need in life. Yung iba ay pinagmamalaki pa nila eh. Ipamamalita pa ang mga di karapat-dapat na ginagawa nila. Ipagsasabi pa. Akala mo isang napakalaking karangalan na maging ganun. Proverbs 10:23, a fool finds pleasure in evil conduct. Ito, danger sign. Having fun in being bad. That is a sign of foolishness. Tayo po mga tao nagkakamali. May nagagawa tayong mali, may nasasabi tayong mali, pero yung taong matalino, pinagsisisihan ang maling ginagawa niya. Maging si David, maraming nagawang mali. Pero patuloy pa rin tinawag ng Biblia a man after God's own heart. One of the probable reasons is, whenever David would commit a mistake, he really sincerely repents. Talagang sincere, with tears, with weeping, ang paghingi niya ng tawad sa Diyos. Ang isang taong hangal, nakagawa na ng mali, natutuwa pa. Hindi nagsisisi, hindi nagdadalawang loob, ipinamamalita pa. Take note of people who find pleasure in evil. They are fools. Pag natutuwa tayo na may ginagawang kabalbalan ng iba, it means we are fools. Because wise people must be grieved when something is wrong. Pag hindi po tayo nalulungkot dahil mayroong maling nangyayari, o may napapahamak, may nasasaktan, may nasasalanta, meron tayong dapat ituwid sa ating kalooban. So that's one mark of a fool, having fun in being bad. Proverbs 17:16, a fool has no desire to get wisdom. Madali namang malaman kung sino naghahanap ng karunungan at sinong umiiwas dito. But one mark of a fool is lacking thirst for wisdom. Feeling, of course wrongly, that he is good enough and wise enough, therefore, they don't listen to advice. Fools don't listen to advice. They don't seek advice, and when you advise them, they hate you. When you correct them, they hate you. Ang tunay na marurunong, pag itinutuwid, kahit nasasaktan, nagpapasalamat. Napakadali pong sumang-ayon sa isang tao kahit siya'y baluktot.
At kung sumasang-ayon tayo, baka pa tayo mailibre ng merienda, baka pa tayo maregaluhan, o at least matuwa siya sa atin. Mahirap gawin ang sumalungat. Kaya kung may sumasalungat sa atin, lalo't alam naman natin talagang mali tayo, pasalamat tayo at sinasalungat tayo dahil yung tao nagpapagod para tayo maituwid, samantalang higit na mas madali na sumang-ayon na lang siya o huwag na lang makialam. We must value people who go out of their way to correct us. Ngayon, kung tayo naman may mga messianic complex, gusto natin i-correct lahat ng tao kasi may gano'n namang extreme sa kabila, tiyakin lang natin na we employ good timing, that we are polite to people that we want to help get corrected, and that our ministrations are welcome. Makikiramdam din naman tayo kung ayaw o gusto na tayo ay pakinggan. But this is one mark of a fool, lacking thirst for wisdom. Hindi nagtatanong kahit hindi naiintindihan ang isang bagay, pinagpapaliwanagan mo ayaw makinig, itinutuwid mo, nagagalit pa. Proverbs 18 verse 2, a fool finds no pleasure in understanding, but delights in airing his own opinions. At ito po, in polite society, this is a no, no, no. But of course, people who are impolite, people who are indiscreet, people who are foolish, do this, being too vocal with opinions. When people do not solicit our opinion, it is best kept inside us. But a fool equates learning only with pain and difficulty, so a fool does not want to learn. Sabi, a fool finds no pleasure in understanding. Paano po nalalaman natin kung hindi tayo matalino? Yung hindi natin alam last year, hindi pa rin natin alam last month, hindi pa rin natin alam ngayon, at siguro kung bibigyan tayo ng Panginoon ng 100 taon pa para mabuhay, hindi pa rin natin malalaman. May mga taong ayaw matuto. Minsan nga, magbukas lang ng TV, hindi pa alam eh. Hindi nyo na ba ambisyon na malaman kung paano pinapaandar ang microwave, o paano papaandarin ang computer o isang bagay? So, hindi ko kasi alam yan. Okay, hindi nyo alam, lahat naman ng tao hindi alam yan sa simula. Pero bakit naman ang tagal-tagal lang, hindi nyo pa alam? At parang walang kaambi-ambisyong alamin. Isang senyales ito na dapat pansinin. Dapat yung hindi natin alam na kailangan nating malaman ay alamin. At ito isa sa mga kadalasan nangyayari sa mga may edad. Sabi, matanda na ako, ayoko na mag-aral niyan. Ano po, naghihintay na lang kayong kainin ng lupa. Kung gusto nyo pang mabuhay at magkaroon ng buhay ang inyong buhay, dapat marami pa kayong gustong alamin sa buhay. Dapat di tayo na pag-iiwanan ng panahon. Yung mga hindi nila alam ang agreement ng subject and predicate, at napakaraming taong ganito ang kalagayan, nakakalungkot. Hindi na alam ang agreement last year, hindi pa rin alam ngayon, at next year hindi pa rin yun alam. Wala naman kasi siyang ginagawa para alamin yun eh. Yung mga walang kamalay-malay sa ganito at sa ganyan, maraming bagay, hindi ko alam magluto. Kain ng kain, ayaw naman mag-aral magluto. Hindi niya alam magpaksiw last year, hindi niya alam ngayon, next year hindi pa rin niya alam yon. Hindi ba natin gustong palawakin ang ating isip? Alamin ang hindi alam? Puntahan ang di napupuntahan sapagkat napakalaki ng buhay at napakalaki ng planeta. Pero, foolish people are very vocal with their opinions. Kakambal yan ang sinasabi sa Proverbs 18:2. Hindi mo naman hinihingi ang kanyang punto de vista, sinasabi. So, huwag tayong ganun. We don't have to be needlessly transparent because we will only lose our credibility. And in a higher level of reasoning, you lose your mystery when you are too transparent. So do not always air your opinions unless people seek them. At saka, hindi tayo natin gusto yung taong laging may opinion. Ayaw niya ito, gusto niya yun. Lagi na lamang may giyera pagkasama siya. Lagi na lang kailangan may panig dito o panig sa kabila. It's tedious and it's tiring. And you will notice that you get invited less and less to events because you're always airing opinion and picking up a fight. Hindi naman po bali magkamali sa buhay eh. Ang malungkot lang, yung paulit-ulit na lang yung pagkakamali na yun, hindi na nag-i-improve. Yun na lang nang yun lagi. Bakit ba may Biblia? Hindi lang para tayo gabayan na makarating sa mga ulap at sa mga kalangitan.
May Biblia para gabayan tayo sa ating daily life so we can make the most out of life. In fact, even Jesus said, I came that they might have life and have it abundantly, have it to the full. That means even the minute details of our lives must be corrected so we can get the most out of life. Proverbs 26:11, as a dog returns to its own vomit, so a fool repeats his folly. At yan po yung binabagit na natin kanina, one mark of a fool, and it's the last in our list today, repeating foolish acts. Normal, hindi kataka-taka, and up to a great degree, katanggap-tanggap ang nagkakamali. Pero yung paulit-ulit na pagkakamali, sobra na yun. Even sa Merchant of Venice, sabi ni Shakespeare, will you allow the same serpent sting you twice? Sobra ka naman pag natuklaw ka pa 2 beses ng iisang ahas. Ngayon, kung natuklaw ka uli, at least ibang ahas naman, pero the same ahas, natuklaw ka na naman. May problema ka nun, brother o sister. Yung eto na naman, nakakalimang nobyo ka na, yun na naman, paulit-ulit na lang, na mali na naman. Nakakasampung hiwalay ka na, hanggang 20, hindi ka pa rin yata matututo. So, kailangan natututo ang tao. Hindi katakatakang nagkakamali. Pero katakataka yung paulit-ulit. At yun na lang yun ng the same na pagkakamali. To commit a mistake is understandable, but to keep repeating the same mistake is not. Fools, according to the Bible, keep on doing the same wrong things. They keep on taking the same wrong paths. And they keep on saying the same wrong words. That's why they keep on recycling the same problems. And it's a mark of foolishness. Bakit po natin pinag-asapan lahat ng bagay na ito? Because none of us should be a fool. Do not be a fool. Ito'y para sa atin, una, bago natin isipin ng iba. Tayo ba ang pinag-usapan? Nasa atin ba ang mga kahinaan at mga kapintasan na ito? Kaya dapat tayong manalamin, maghilamos, at nang sa ganon, lalong umayos ang ating itsura. Proverbs 8:5, you who are foolish, gain understanding. A foolish who knows that he or she is foolish is actually already wise. Because it takes wisdom to know that you are a fool. So pag nasabi mong, ay, mali ako, nag-uumpisa na kayo maglakbay patungo sa pagiging tama. Ang napakahirap ay yung mali na hindi niya
Alam na mali siya o ayaw niyang aminin na mali? Kasi wala kang magagawa tungkol doon. One of the nicest words we can say is, I was wrong. 3 words in a sentence that can mean so much when you say, I was wrong. Pagka po tayo merong nakagalit at pag-isip-isip natin yan, pwede tayong lumapit, you say, I was wrong. At kung gusto niyo dagdagan pa ng 2 words, I'm sorry. Maiiba ang mundo nyo. Maiiba ang mundo niya, maiiba ang samahan nyo. Basta handa lang tayo magsabing, I was wrong. I'm sorry. Yan namang kinausap noon, hindi naman dapat, I told you so, ang sagot. Dapat, next time. Ganun naman, para masarap ang buhay. These are the nice words to learn. Learn them. Ayan, pag kami nagkamali, imbes surut-surutin nyo, sabihin niya lang, next time. Let's be better. Ikaw naman, I'm sorry. Diba? I was wrong. Thank you. I love you. Kung 5 sentences lang ito ang alam nyo sa inyong buong bokabularyo, buhay na kayo. Huwag nyo isasama sa bokabularyo nyo, mga kapatid, yung I told you so. Yan ang kasuklam-suklam na marinig sa isang tao. Lalo tama siya. Mali ka na nga, sasabihan ka pa, I told you so. Di ba, hindi nyo naman na-appreciate yung kanyang wisdom. Gusto nyo siyang ipitin ng plancha at electric fan, o ganun. Dahil, lugami ka na nga, higa ka na nga at napahiya ka na at lahat-lahat, papasukan ka pa ng, I told you so. Very unkind. Alisin po natin sa vocabulary natin. Sabihin na lang natin, next time. Ang saya-saya nung next time. No? Nasunog ng asawa niyo yung bahay, sabi mo, next time, dear. Eh, sabi niya, I told you so. Mabubuo niyo ba uli yung bahay? Diba? Next time. Sabi na anak mo, mami, bagsak na naman po ako. Sabi niya, next time, anak. Papatayin na kita. Kakapitong, hi, 4th year ka na. So, pero mahalaga, pagka po kasi tayo may encounter, ang isang tao mali, ang isang tao tama, ano ba gusto nyo lang? Patunayan na tama kayo at mali siya, therefore mas mataas kayo at mababa siya? O gusto nyo lang bang ituloy ang buhay at maging maayos, tahimik, payapa? Ano ba talagang gusto natin? So do not be a fool and avoid a hopeless fool. Pag mayroong isang tao na nandyan lahat yung 8 sa 10 pinag-usapan natin, makabubuti pang iwasan nyo na lang muna. No? Kahit malang 7. Kasi baka hilahin lang kayo niyan pababa ng pababa. Habang hindi nyo kaya siyang hilahin pataas, wag na muna kayo makipagmabutihan. Proverbs 14:7, stay away from a foolish man. Layuan sapagkat walang gagawing mabuti sa ating buhay. So ano-ano po ang mga 10 marks of a fool? Hindi lang po 10 yan, but for our purposes now, 10 marks of a fool. Hindi para husgahan ng kapwa, kundi para sukatin ang sarili at sabihin, ako ba foolish or not foolish? And then you say, there are people who influence me and I allow to influence me. Are they foolish? What should I do? If I cannot be an agent of upliftment, at least for now, when I'm not strong enough to minister, I will avoid this person. Gaano karaming taong napahamak dahil nakipagmabutihan sa mga hangal. Kung hindi nyo kayang hilahin pataas ang isang tao at hinihila lang kayo pababa, huwag na munang makipagmabutihan. Heavenly Father, we thank you that you want to remind us. Salamat, Panginoon, yung Book of Proverbs, punong-puno ng karunungan. Very practical, very simple, and yet very powerful. Nawa, Panginoon, itong aming paglilista at pag-aaral ng 10 mga senyales ng kahangalan.